Good morning. A blessed Happy Hearts Day po, advance sa ating lahat. Nawa yung mga puso natin ay mayroong kagalakan sa mga oras na ito. So let us pray. Hallelujah, Lord. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa umaga pa lamang. Pinadama mo na sa amin yung habag, Panginoon. Kanina pa lamang sa opening prayer, Panginoon. Lord, idinulog namin anuman yung mga bagay na humahadlan upang 100% kami makapag-focus sa iyong paanan, Panginoon. Sa iyong mga salita, sa umagang ito po, ikaw po ang mangusap. Lahat po kami ay pawang estudyante lamang, Panginoon. Ikaw lamang po yung nag-iisang guro, Panginoon. Teach us, convict us, and we believe na magkakaroon po ng breakthrough ang mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, mga papulit mo. Salamat sa iyo lamang dakilang pangalan namin ibinabalik. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So magandang umaga po muli. At kahit malamig ang panahon, dapat mainit. Di ba? Mainit yung ating puso. Una sa Lord. Siyempre doon sa ating mga partner sa buhay. Ang pawangat po ng mensahe ng Lord sa araw na ito, undivided heart. Ang puso pa po natin ay hindi divided. Sa mat po divided ano po? Pero sa Lord, dapat buong buo ano po? Kaya nga dun sa awit kanina, all I want is you, Lord. Every time na tayo ay nananalangin, kanina, dun sa ating bago tayo nag-umpisa, ang focus natin is to glorify His name. To give glory to His holy name. So una, kanino muna dapat undivided yung ating puso? Wala na iba. Undivided heart to the Lord. Yun ang gusto niya eh. Wala tayong ibang sinasamba kundi siya lamang, sapagkat nag-iisa lamang ang Diyos. Hindi po ba? Sinabi sa 1 Corinthians 7 verse 35, "This I say for your own benefit, not to put a restraint upon you, but to promote what is appropriate and to secure undistracted devotion to the Lord." Yun yung po yung nais niya. Napag-usapan natin yan, na pag-aaral, na walang ibang laman dapat ang puso natin, kundi yung pagpupuri sa ating Panginoon. Sa Old Testament pa lamang, hanggang sa New Testament, yun na yung ibinibili ng Lord sa atin. Kung babasahin natin yung 10 Commandments, naroon yun. Doon sa pangalawang utos. Isa lamang yung Diyos na ating sinasamba, at wala nang iba pa. Sapagkat siya raw ay mapanibuguing Diyos. At parurusahan niya ang mga gumagawa nito mula sa 3 at hanggang 4 na saling lahi. Ngunit, pagpapalain niya yung mga sumusunod sa Kanya, mula sa Kanya hanggang sa Kanyang kapu-apuhay. Ang tanong, so even in the Old Testament, yan ang tinuturo ng Lord sa atin. Ang question, do Christians experience this? Nangyayari po ba sa buhay natin na undivided yung ating atensyon sa ating Panginoon? Naalala ko yung kanta, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Yung pala pwede nating palitan. Pag-isahin mo ang laman ng aking puso, Lord. Pagka in-internalize na natin personal tayong kinakausap ng Lord, kasi nangyayari po, even in the life of David. Sa Psalms 86, 10 to 11, "For you are great and do wondrous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name." Even si David, na tinawag ng Lord na a man after God's own heart, na-i-experience itong bagay na ito. Pero ano po yung prayer niya? Ano yung laman ng prayer niya? Lord,
Unite my heart to fear your name. Yun yung, papalitan natin yung lyrics ng awit. Lord, pag-isahin mo ang laman ng aking puso. Ilagay mo sa puso namin, ng bawat isa sa amin, na ang laman is to glorify your name. Wala nang iba. Si Paul din po ang nagsabi, na anuman daw po yung ginagawa natin, we should do it for the glory of the Lord. Kumakain man tayo, umiinom, let us do it for the glory of His name. Like David, we should ask the Lord for His ways, guidance, and ask for the truth to unite our heart to fear and to have reverence in His holy name. Wala pong excuse sa atin. We experience that, mga kapatid. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo excuse, mananatiling na lamang tayo doon. May kaparaanan, katulad po ng paraan na ginawa ng ating kapatid na si David. Lahat po tayo. Sabi nga, nandyan lang ang Lord. Salamat sa Lord kasi nandyan siya lagi. Na He never leave us no forsake us. Yung downfall ng buhay natin, yung kalakasan at kahinaan natin, hindi tayo iniwan ng Diyos. At alam ko pong lahat na nararanasan natin yan. We all experience yung kabutihan ng ating Panginoon. Sa yung Diyos, kailanman hindi tayo iniwan. Kaya marapat lamang na yung atensyon natin ay sa Kanya lamang. Wala na iba. Siya lamang. Sabi nga po, ang dapat palaging laman ng puso at isip natin ay ang ating Panginoon. Hindi uubra na laman lamang ng puso natin. Kasama natin si Kristo pag naririto lamang tayo sa loob ng simbahan. Pag ibang araw na, ibang Kristo na yung kasama natin. Kapag araw ng linggo, ibang Kristo yung kinakausap natin. Hindi po ba? Dapat sa bawat oras ng ating buhay, naririto man tayo sa loob ng simbahan o nasa labas ng simbahan sa ating mga trabaho, kasama natin palagi si Kristo. Siya yung laman palagi ng isip natin. Kasi hindi uubra na pag dito lang nakikita sa atin yung kabanalan, yung kabaitan. Pag nasa labas na tayo, iba na yung ugali na nakikita sa atin. Kaya nga hindi natin maimbita yung ating mga kasamahang Bangladesh. Diba? Kasi ang kwento dati noon, kasi alam nung kasama mo na sa trabaho na ang sungit-sungit mo, na konting kibot, kaagad sumisigaw pa. Ay minsan na isama, may isang kapatid na nagsama doon sa kasamahan mo sa trabaho. Pagtingin sa'yo, anta, sana. Ano maugalahin? Diba? Imbes na nagpatuloy, dahil doon sa ipinakita mong ugali, diba? Imbes na siya ay nagpatuloy, anong nangyari? Natiso tuloy. Hindi na dumalo. Ano maaga? Bakit kway sa na to? Kailangan makita. Diba? Narito man tayo nasa labas ng simbahan, nakikita dapat sa atin yung pagiging isang Kristiyano. Diba? Hindi yung parang hunyango. Kung saan ihalo, diba? Ganun yung hunyango eh. Pag ihalo mo dun sa kulay berde, berde rin ang kulay. Pag ihalo mo sa itim, itim. Camouflage. Hindi po ba? Dapat taglay natin yung pagiging isang Kristiyano. Si Paul din po ang nagsabi na we will do it, anuman daw po yung ginagawa natin, we will do it for the glory of God. Doon nangyayari minsan, nayuyurakan po yung pangalan ng ating Panginoon. Nadadala sa lusa. Yan ba ang Kristiyano? Di po ba pagka yung mga anak natin na nakita, kanino bang anak, bakit ganyan ang ugali niya? Mas maganda di po ba? Ay, anak ni ganito yan, kaya ganyan ang ugali niya. Di po ba? Anak yan ni kapatid. Diba? Kristiyano yan, kaya nakikita yung magandang ugali. Yun po dapat. Doon tayo sa side na yun. At yun dapat yung panatilihin ng bawat isa sa atin. Undivided attention to the Lord. Undivided heart to the Lord. Dapat yun na yung laging laman ng puso at isipan natin. Diba? Yun yung nais ng Lord sa bawat isa sa atin.
Sa pagkakataon bang ito, marami ba tayong iniisip? Laman ba ng isip natin yung ating labahin? Or may mga activities pa tayo after this? Tagal naman yung message si Kuya. Anong oras? So, 2:00 ang usapan namin, parang hindi aabot. Di ba? Sabi nga po, dumalo na rin lamang tayo, ang sabi dun sa parable of the wedding banquet. Dumalo na rin lamang tayo dun sa kasalan, dun sa imbitasyon. Diba? Huwag na tayong matulad dun sa itinapon sa labas. Diba? Na kung saan mayroong nagngangalit at nagingit-ngit ng ngipin. Bakit? Ano ba yung kinalalagyan nun? So, dumalo na rin lamang tayo, isuot na natin yung damit pang kasalan, which is the robe of righteousness and holiness ng ating Panginoon. Kaya po tayo naririto, dapat laman ng isip natin, kaya ako nagpunta dito, it is for the Lord. Lagi nating naririnig, don't focus sa tao because we will fall. Isa lamang yung perfect. Lahat po tayo dito may kanya-kanya tayong weaknesses. At kung doon tayo magpo-focus, mauubos po tayo mga kapatid. Focus on the Lord. Isa lamang yung perfect. Only our Lord Jesus Christ. Let us fix our eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith. Sa Kanya lamang po, wala nang iba. Nung mga unang panahon na tayo dumalo, mali yung ating perspective kung bakit tayo naririto. Sa tagal natin, dapat tama na po. Dapat walang ibang laman ng puso natin, kundi yung papuri sa ating Panginoon. Matatagal na po tayong Kristiyano, di po ba mga kapatid? Dapat naiaalay na, diba? Lord, tinanggap naman kita bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas eh. Pero sabi ng Lord, parang bakit ikaw pa rin yung Diyos? Bakit ikaw pa rin yung nasusunod? Bakit yung gusto mo pa rin ang nasusunod? Katulad po ng panalangin ni David, unite my heart, O God, to fear you. Hindi po yung takot na nanginginig, kundi yung takot na mayroong pagtititagan. Na ano man yung ginagawa natin, hindi naman siguro ako nakikita. Nakakalusot naman. Hindi naman siguro nahalata. Diba? Sabi nga natin, ano man yung ginagawa natin, hindi lingid yan sa ating Panginoon. Kung iniisip natin na walang nakakakita sa atin, tumingala ka lang sa langit, kapatid. Yan po yung mata ng Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Sa ganung kaparaanan, pagkakaroon po tayo ng pagpipitagan sa ating Panginoon. Dapat yun yung laman ng puso't isipan natin. Ang Lord lamang, wala na pong iba. Hindi po tayo pumunta rito para i-please kami mga leaders. Hindi po tayo nagsuot ng mga ganyang kasuotan na yan dahil idiniklara na pag-usapan natin, na pag-meetingan natin. Nagsuot po tayo ng mga gandang kasuotan yan para sa ating Panginoon. Ihiramin ko lang po yung sinabi ni Duterte. Don't be loyal to me, yun po ang sabi niya. Be loyal to the flag. Be loyal to the Filipino people. Ang sinasabi ko lang po, don't be loyal to us na mga leader. Be loyal to the Lord. Be loyal to the Lord. So yun po yung una. Undivided heart para sa ating Panginoon. Pangalawa, undivided heart to our partner. Amen. Parang isa lang yata nag-amen. Mahina yata. Praise God. Undivided heart to our partner. Sabi nga po, dapat isa lamang yung sinasabihan mo ng I love you. I love you with the love of the Lord naman, kapatid eh. Hindi pa rin. Dapat kapag mayroon ka ng, sabi nga, may mga bagay na nung binata ka pa or mga dalaga pa, hindi na natin ginagawa kapag may mga asawa na tayo. Halimbawa, may asawa ka ng tao, may BFF ka pa rin. Di po ba? Dapat iba na yung BFF mo. Yung asawa mo na, yung partner mo na ang BFF mo. Tama po ba? Kahit pa, yan ang ibinigay ng Lord.
Di ba po, sabi nga po ang pag-aasawa, package deal yan. Di ba? Hindi po pwede na ito hindi mo tanggap. Lahat po, di po ba? Package deal. Di ba? Sabi nga po, kahit maasim yung sinigang, yung nilaga maasim, kainin mo. Di ba? Lagi pong naririnig natin, wag nating ikukumpara. Di ba? Sabi nga po, yung kwento ni Kuya Eric dati, mas masarap yung sinigang ng nanay ko. Eh di magsama kayo ng nanay mo. Di po ba? I-appreciate. Di ba? Pagtulungan. Di ba? At magagawa naman ng paraan. Lahat po ng bagay ay nagagawa ng paraan. Lalo na po kung tayo ay nasa Panginoon. Hindi magiging mahirap. Di ba? May mga hindi pagkakasundo. Pero sa tulong po ng ating Panginoon, everything will be settled down. Di ba? Maraming kaparaanan. Sa 1 Corinthians, sa ating pong binasa na scripture, the husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. Tingnan niyo po. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, kailangan mo raw gampanan. Yung tungkulin mo sa akin, hindi po huminto ang Diyos. Ituloy po natin basahin. Di po ba? And likewise the wife to her husband. Pantay lamang po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya hindi natin inaabuso, di po ba, yung authority. Nung sinabi nga po sa Ephesians, ang babae kailangan magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Minsan nagagamit, di ba, yung authority, nasa akin ang authority. Tuloy mo pa, mahalin ang iyong asawang babae katulad ng pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Di po ba? Pantay lamang tayo. Diba? Minsan nagagamit yung authority, di po ba, sa maling kaparaanan. Ako ang masusunod sa tahanang ito. Ako ang hari sa tahanang ito. Dumating yung babae, ikaw ang hari, ako ang alas. Mas mataas pa rin. So, pantay, di ba? Pantay-pantay yung nilikha ng ating Panginoon. Bilang mag-asawa, yung pagmamahalan dapat ang laging nabubuo sa bawat isa. The wife does not have the authority over her own body. Hindi po huminto ulit ang Diyos, but the husband does. And likewise, also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Dito minsan po, dito minsan nagkakaroon ng misunderstanding yung mga decision making, di po ba? Madalas financial, di po ba? Kapag yung isa ay nagpapadala sa pamilya nang hindi nalalaman ng isa, nako, problema na yan. Di po ba? Pati yung yung po mga bagay, wag natin iti-take lightly. Di po ba? Lahat sa mag-asawa, wala dapat itinatago. Open lahat. Kumbaga open book. Kaya yung usapan dati na narinig ko, dapat ba alam ng asawa ang password ng Facebook? Dapat! Dapat! Kasi walang lihim. Dapat walang itinatago. Kaya yung aking Facebook open lang yan anytime nabuksan ni Ate Rose yan. Kung may ginagawa akong kalukuhan, alam niya yon. At wala naman. May isa pa. Hindi po. Totoo po yung mga kapatid. Dapat sa buhay mag-asawa, open. Open sa bawat isa. Kaliit-liit ang desisyon na gagawin natin. Dapat pinag-uusapan po ng dalawa. Hindi isa lamang nasusunod. Kasi magkikreate yun ng, doon nagkakaroon ng, bakit hindi ko alam yan? Tagal-tagal na pala yan, hindi ko alam yan. Pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Ito raw po yung pattern natin. Here on earth, for the things we'll be doing in heaven. Sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po bang ikakasal tayo sa ating Panginoon? Ba't ganun naman? Ang dami yata naman natin. Ganun ba ang Lord? Ang dami yung kanyang pakakasalan. Mangyayari ito yan, mga kapatid. So yung ating mga katawan, sabi nga po, una, belong sa ating mga partner. Ano man yung ginagawa natin, tayo ay nagkakasala sa ating partner. Ang ating mga katawan, even ang ating buhay, belong to the Lord.
kung nagkakasala tayo sa ating mga partner, nagkakasala po tayo sa Lord. Because our body belongs to the Lord. And with the church is the bride of the Lord. Bakit daw po? Nasabi na tayo ay church, bride ng ating Panginoon, dahil tayo ay ikakasal sa ating Panginoon. Nasa Revelations po yan, 19 verses 7 to 9. Let us rejoice and be glad, and give glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, at yun po yung nabanggit ko kanina. Hindi ko pala nakita. Yung nabanggit ko kanina, yung robe of righteousness. Then he said to me, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, right, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Mangyayari yun, mga kapatid. At yun yung inaasam-asam natin. Gusto ba natin na maging bride ng ating Panginoon? Amen. Siya yung groom? Ini-imagine siguro ng bawat isa, ano kaya yung ating wedding gown? Pahabaan ba ng wedding gown? Ang sabi po, robe of righteousness. Yun yung ating passes para tayo ay makasama sa ating Panginoon. And tandaan po, and he said to me, these are the true words of God. Yun yung inaasam-asam natin. Yung ating minimithi. So yung ginagawa po natin, anuman yung pagmamahal, faithfulness na pinakikita natin sa ating mga partner sa buhay, yun po yung ipinakikita natin ng faithfulness at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Tuloy po natin. Kaya dito pa lamang sa lupa, ipakita na natin yung kalinisan ng ating puso. Katapatan para sa ating mga partner. Sabi nga po, give your smile to everyone, but give your heart to only one. Diba? Pero minsan po na ibang kahulugan na humiling sa akin. Diba? Ngayon hindi na eh. Pero ngayong Kristiyano na po tayo, nalaman na po natin ano yung tunay na dahilan. Doon po sa ating napag-usapan, nagkaroon na po ng malalim na kahulugan yung mga tagang ito. Give your smile to everyone, but give your heart to only one. Una, ang puso natin ay sa Lord. Pangalawa, doon sa ating partner sa buhay. Huwag na po tayong manood ng kumanta nung sana dalaw ang puso ko. Makontento na po tayo sa isa. Sana dalawa ang puso ko, isa sa noo, tumitibok-tibok na gano'n. Diba? Huwag na tayong manood ng mga pelikulang Unfaithful Wife, Karibal Ko ang Aking Kapatid. Huwag na po yun. Ano po yung pwede kong i-advise sa inyo? War Room. Yung po ang panoorin natin. Diba? At doon mararanasan ninyo, ito pala yung kalakasan. Kahit na anuman yung nararanasan na problema ng mag-asawa, kung tayo ay nasa Lord, everything will be settled at maayos. Sino po ba nakapanood na ng War Room? Ilan-ilan pa po. Panoorin pinyo mga kapatid. Napanood namin last time. Napakaganda po. Christian movie po siya. Napakaganda. So yun po, huwag na po tayong maghangad, Karibal Ko ang Aking Kapatid. Huwag na po yun, hindi na po yun. Kasi doon sa napag-aralan namin sa Genesis, kaya nga, bago pa kami nag-aaral lang umpisa, pinauna ko ng mga kapatid, mayroong mga kwento dito na hindi na po applicable sa panahon natin ngayon. Kasi po ang pinag-aralan namin sa Genesis, yung chapter 30 ng Genesis, kay Jacob. Di ba? Sabi ko nga po, 4 birds in 1 bullet. Diba? Dalawang magkapatid at saka yung dalawang alipin ng magkapatid. Diba? Nakikita natin doon na mayroong consequence. Sabi ko nga po, bago dumating si Jacob doon sa lugar na yon, nandun siguro yung closeness ni Leah at saka ni Rachel. Ang nangyari na competition na. Diba? Dahil lamang doon sa isang mandragoras, doon sa halaman. O sige, total binigyan ako ng anak mo sa iyo ngayong gabi. Si Jacob. Diba ba?
Hindi yun. Isa lamang. Diba? Kasi kung nung panahon na yon, kung bakit nasabi ko na hindi applicable, na sa panahon natin ngayon, hindi pa po ibinababa yung law. Doon kay Moses, sa Leviticus, ibinaba na yung law. Na may mga, yun na. Kasi that time din, nagpaparami pa. Ngayon, hindi na po. Diba? Pwede pala yun ah. Diba? Kahit sumisigaw na, wag po, kuya. Wag po, kuya. Si Inday, gusto mong samantalahin. Hindi. Hindi pwede. So, kung mayroon tayong undivided heart para sa ating Panginoon, undivided heart para sa ating partner sa buhay, sa ating minamahal, ano pa ba naman ang magiging bunga? Undivided relationship. Amen po ba tayo dyan? Na kung tayo ay na kay Lord, matibay ang relasyon bilang mag-asawa, dapat lang. Sa Ecclesiastes 4:11 to 12, furthermore, if two lie down together, they keep warm, but how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, two can resist. Sabi diyan, a cord of 3 strands is not quickly torn apart. Yung lubid daw po na may 3 pilipit, matibay kaysa doon sa 2. Di po ba? Yung mag-asawa na pinagbuklod, matibay na. Isama mo si Lord, mas matibay. Siya po yung pangatlong cord. Siya yung pangatlong strand. Kaya nga po, pwede sa mag-asawa yung love triangle. Oh, pwede pala. Yung nasa taas po si Lord. Hindi ko lasisi. Kasi mga triangle, di ba? Pag dito kayo magtatagpo, sa baba, ay, hindi kayo magkakasundo. Anumang gusot meron sa inyong, sa bawat mag-asawa, bawat mag-partner, ay sinasama ko na po yung mga yung ating mga lovers. Diba? Hindi lamang doon sa kundi doon sa mga nagpaplano na lumagay sa tahimik at magulong buhay. hindi ko kayo tinatakot. Masarap po anong merong partner sa buhay. At idagdag nga po natin ang ating Panginoon para mas lalong matibay. Huwag po tayo dito magmimit. Dito tayo magtatagpo sa taas. Pag dito tayo nagtagpo, hindi magkakasundo. Ano mang gusot meron sa bawat magpartner, laging sa Lord. Prayer. Prayer. There is power in prayer. Dito sa verse na ating binasa, nangangahulugan lamang, we need each other to make our relationship stronger. Doon sa ating pong binasa kanina, mayroon kanya-kanya tayong ginagampanan. Tayo bilang mga lalaki, tayo yung haligi ng tahanan. At sabi nga po natin, hindi sapat na materially na susuportahan natin ang ating mga pamilya. Most especially, spiritual. At nakita po natin yan sa buhay mismo ni Abraham. Tingnan niyo po mga kapatid. From Abraham, si Noah muna, dahil yung doon ang galing. Walang ibang ginawa si Noah nung pagbaba niya sa arko to worship God. Si Abraham ganun din po. Paano ko po masasabi na napakaganda na pananampalataya ang ipamana natin sa ating mga anak, sa ating pamilya? Kung titingnan niyo po sa buhay ni Abraham, buhay ni Isaac, buhay ni Jacob, hindi po nila nalimutan niya to worship God, to glorify God. Every time na naalala ko si Jacob, kaya nga yung Bethel, di po ba? Bethel. Dito po sa Arabic, Beth, yung bahay. Yung El, yun yung pangalan ng Diyos. Bethel meaning house of God. Kung maalala niyo po, sa Genesis kung nadaanan niyo yun, dun na yung hinigaan na bato ni Jacob, ginawa niyang pilar at nagtayo siya ng dambana doon. Nagpuri siya sa ating
Panginoon. At doon po na natanggap yung blessing. Yung blessing na ginawa nila sa maling kaparaanan para makuha kay Isaac. Di po ba yung mag-ina na pinagsuot ng mabalahibong damit, pinasuot yung damit ni Esau para makuha yung blessing, which is para naman talaga sa kanya. Pinangunahan ng Lord. Doon po yung siya ay nagpuri sa ating Panginoon doon sa Bethel. Ibinigay ng Lord yung blessing sa kanya na hindi iiwanan si Jacob saan man siya napunta. At along the way doon sa kanyang napaka yung blessing na natanggap niya ay naroroon palagi. Kaya nga sabi nga po, bilang mga Kristiyano, saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, naroroon yung blessing. Bakit? Dala-dala po natin. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. We need each other to make our relationship stronger bilang magpartner sa buhay. And let us not forget, we need the Lord as the strong foundation to make our relationship last forever. Nasabi na po ba natin sa partner natin, I want to grow old with you? Nais kong tumanda na kasama ka. Ano yung kanta ni Ray Valera? Kahit maputi na ang buho ko, till death do us part. Naalala niyo pa po ba yung vow? Yung wedding vow? Ano ba yung mga salitang binitawan natin? Ayun! Narinig ko rin yun. And napakaganda po, balikan. Diba? Balikan natin, i-cherish, kumbaga, yung mga bagay na yan. Ang narinig daw ni Kuya Ben, I do. Pero yun yung susi, di ba? I do. At yung sinasabi lagi doon, till death do us part. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, tayo ay magsasama. Diba? Yun dapat yung pinangahawakan natin. Huwag nating babaliin yung ipinangako natin sa ating mga partner sa buhay. Kasi yun yung magiging kalakasan natin. Na anuman yung pinagdaraanan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Dati, nung wala pa tayo sa ating Panginoon, napakahirap po, di ba? Parang hirap. But for now, hindi na po. Kasi kasama natin ang ating Diyos. Habang pinagdaraanan natin yung mga gusot sa buhay bilang mag-asawa, naroroon yung guidance ng ating Panginoon. And, mayroon bang nag-a-against na kapag kasama natin ang Diyos, pagka tayo mayroong undivided heart sa Panginoon, undivided heart sa ating mga mahal sa buhay, sa mga asawa, partner natin sa buhay, magkakaroon talaga ng undivided relationship? Do we believe? Lahat po ba tayo naniniwala? Amen. Sa verse 5 po, sinabi ni Paul. In verse 5, Paul said to devote ourselves to prayer. Kung hindi pa nangyayari sa pagkakataong ito, baka ito po yung kulang. Ang tanong, when was the first time you pray together? Alalahanin po natin. Kailan yung huli? Pangalawang tanong, when was the last time you pray together? O baka isa lang yung naaalala? Kasi yun din yung first at saka yun din yung last. Ikwento ko lang po, nung nandito pa si Ate Rose, kasi nga hindi siya nakakadalo ng mga Bible studies dun sa regular days, hindi po namin sinasayang yung Friday. Nagkakaroon kami ng Bible study. Kasi kung naalala niyo po, nagtuturo siya sa Bethel, dun sa dati niyang clinic. So, nagkakaroon kami ng Bible studies, kaming dalawa, para review niya. Kumbaga ako yung estudyante, yung ituturo niya ng Sunday, ako yung tinuturuan niya. At malaking tulong po mga kapatid. I know may mga gumagawa nito. At ipagpatuloy lang po natin. Kahit online, pwede. Kahit na yung ating pamilya, mga partner ay nasa Pilipinas.
magagawan pa rin ang paraan. Lalo naman kung nandito, marami tayong paraan. Nga lamang sabi nga po sa pag-aaral kanina, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So doon po tayo sa una. Dapat doon tayo sa gusto. Mayroon bang nakakaalala kung kailan yung last at saka yung first? O sama-sama na sila doon? Yun na po yun, kuya. Yun na po yun. So, ang challenge po sa atin. If we do not do it for a very long time, let us start and do it now. Ito na po yung panahon ulit. Para muli nating ibalik. May experience po natin, di ba? Yung joy. Yung joy magkasama tayong nananalangin ng ating mga partner. So, napakasarap, sabi ko nga, yung isang pamilya na sama-samang nananalangin. Naalala ko yung kwento ni Kuya Bernard eh. Ang kanilang tagapaalala ay si Pau. If you don't pray, you will go to hell. Minsan dapat mayroong ganun eh, ano po? Nagpapaalala sa atin. Minsan mga anak pa natin nagpapaalala. Salamat. Pero huwag tayong masanay. Sabi nga, dapat tayo, bilang kanilang mga magulang, tayo yung nagiging mabuting halimbawa para sa kanila. Hindi po ba? Hindi pwede kasi na, gawin mo to. Ikaw, ba't di mo ginagawa? Naalala ko yung sabi ng tatay ko sa akin noon, gawin mo kung ano yung pinagagawa ko sa'yo, huwag mong gayahin yung ginagawa ko. Tumatak sa isip ko ng tama. Pero nung nandito na po tayo, sa mga pag-aaral, kaya nung Bible study po nung umuwi ako, pinaalala ko sa tatay ko. Kung tayo yung sinabi mo pala sa akin, hindi pala tama yun. In a nice way. May po ba? Dapat pala, kapag ito yung tinuturo sa anak natin, maging mabuting halimbawa. Kasi hindi natin pwede sabihin, anak, umuwi ka ng maaga ha. Yung tatay naman umuwi umaga. Paano susunod? Diba? Yan napaganda na kung ano yung inuutos natin sa ating mga anak, nakikita rin po sa atin. So kung hindi po natin nagagawa, gawin natin ngayon. Umpisahan natin ngayon. Because we believe in the power of prayer. Prayer can move mountain. Sa Israel daw po, yung mga mountain, yun yung inalin tulad nila sa problema. Di po ba? Natin. Kaya, anumang problema na pinagdaraanan natin, di po ba? Prayer can remove it. Sa tulong ng ating Panginoon, magkakaroon yun ng kasagutan. Ayun nga lamang, bilang magpartner, meron tayong partisipasyon. Given na po yun. Ang nais ng Lord, kasi kung itutuloy natin itong mga pag-aaral na to, yung verse 7 na ito, ang sabi doon, huwag iwanan. Kaya nga po walang divorce sa Lord. Nasabi doon sa sumusunod na chapter, na kung may unbelieving wife, huwag iwanan. Kung may believer na babaeng asawa, huwag iwanan yung asawang lalaki. Ganun din, kung may ang believer ay yung husband, huwag ding iwanan. Kasi darating yung panahon. Kasi tayo naman, di po ba, ang gagamitin. Sino sa atin dito yung unang nakakilala sa pagkakataong ito? Na hindi pa po, tayo pa lamang yung naging Kristiyano, hindi pa yung ating mga partner sa buhay. Hindi po natin sinasabi, Kuya, di ba sabi mo huwag makipamatok sa hindi mo ka pananampalataya? Iiwanan ko na po yung asawa ko kasi hindi siya mananampalataya. Hindi po yun ang itinuturo. Di ba? Doon tayo sa Acts 16:31. Sabi doon, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Gano'n naman pala, diligtas na yung asawa ko. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Tayo yung gagamitin. Sumagtyaga. Di po ba? Hindi natin sinasabi na iwanan, kundi magtiyaga sa pananalangin. At darating yung time, tayo pala yung gagamitin. At dapat lamang
Sabi nga po, minsan sa prayer natin, Lord, gumamit ka po ng kapatiran sa Pilipinas para yung asawa ko po ay makakilala sa Lord. Kulang na lang batukan ka lang. How about you? Anong ginagawa mo? Hindi po ba? Tayo muna. Tayo muna, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. So, ang conclusion po natin, we must have undivided heart to the Lord. Pangalawa, undivided heart to our partner for us to have an undivided relationship. Ang nais ko pong iwan sa inyo, again mga kapatid, kanina po sabi ko, Happy Hearts Day. But this time again, Happy Undivided Hearts Day po sa inyong lahat. God bless po mga kapatid. Let us pray. Hallelujah Lord. Muli po Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na binigay sa amin Panginoon. Lord, sa aming napag-aralan Panginoon, teach us to focus only on you Lord. Nasa iyo lamang kami tumingin Panginoon. Ganon din naman po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming partner sa buhay Panginoon. Sa aming mga asawa, naririto man sila o nasa Pilipinas Panginoon. Sa mga kapatid po namin na mayroong relasyon, Panginoon, nagpaplano, na lumagay sa tahimik na buhay, Panginoon, bilang mag-asawa. Lord, ngayon pa lamang sa pamamagitan ng aral ito, Panginoon, nawa, nagkaroon po ito ng breakthrough sa kanilang buhay. Ito yung preparation para sa kanila, Panginoon. Lord, wala kang ibang focus, kundi i-glorify ka, Panginoon. Kung ano man po yung ginagawa namin sa aming mga partner sa buhay, yung katapatan, at yung pagmamahal na ipinakikita namin sa aming mga partner, yun din po yung pinakikita namin na katapatan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Nawa ang mensahe ito, Panginoon, na magkakaroon ng breakthrough sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray.